Mom, Dad, let's go na po. I want to see a sea lion and eagles. Pag-aya ni Vince sa amin. Oo, wait lang anak. Nag-aayos pa ako. Doon ka muna kay Daddy. Sabi ko rito at tumango naman ito. Mom, sigaw muli ni Vince. 5 minutes. Sigaw ko pabalik. Nagsuot lang ako ng isang simpleng dress na above the knee at may paeki sa cleavage at skin tone stiletto na nilugay ang kulot at mahaba kong buhok saka nag-apply ng light makeup. Mama, ulit-ulit ni Vince. Napatawa ako na mahina dahil sa sobrang inip nito ay iba't ibang klase na ng pagtawag ang ginagawa nito. Babe, agong pasin ni Calvin. Ito po, sabay tayo ko sa harap ng salamin at kinuha ang pouch ko. Nagawin naman ang tingin ko kay Calvin na nakasimangot. Nagalit pa ito dahil masyado akong natagalan. What? Pangit ba? Tanong ko sa kanya. Pero inarapan lang siya nito. What? Hinabol ko siya hanggang sa makasakay na kami ng kotse. Naupo ako sa passenger seat at si Vince naman ay sa back seat. Pero ang busy na damuho at hindi man lang ako pinapansin. Ano bang ginawa ko? Ang pangit ko ba sa kanyang paningin? Nagalit ba siya? Lumipas ang minuto, pero nanatiling tahimik si Calvin at si Vince naman ay busy sa paglalaro ng action figures niya. What's your problem? Iritado kong tanong. Ano na pa eh? Nakakapi ko na. Ayaw niya magsalita. Kung ano ba ang kanyang kinakagalit? Gago siguro talaga to. Hinintay ko ang kanyang sasabihin, pero nga, wala man lang sinabi, ni ha ni ho. Ah, gusto mo ng ganyanan ha? Fine. Sabi halukip-kip ko at tingin sa labas ng bintana. Mami, bakit may naaway si Daddy? Nag-glare sa kanya si Vince. I'm not. Hindi ko siya inaaway, baby. Promise. Maang-maangan ko. Really? Then, kiss Daddy. Napataas naman ang kilay ko at tumingin kay Calvin na ngayon ay nakangisi. Kiss daw, ani Calvin. Napairap na lang ako sa kanya at saka inilapit ang labi ko sa kanyang pisngi. Hahalikan ko sana ito sa pisngi nang bigla itong humarap sa akin kaya naglapat ang aming mga labi. Natigilan ako at kinurot ko siya sa tagiliran. Siya naman ay napatawa. Inarapan ko siya at muling itinuon ang atensyon sa labas ng bintana. Sorry na. Naiinis lang ako kasi ang ganda-ganda mo. Baka madaming lalaki ang tumingin sa'yo at baka may magtangkapang kausapin ka. Sabi nito. Hindi naman napigilan mag-blush siya. Saka, mamaya, baka habang nandoon tayo, may makita kang lalaking mas nakakahigit sa akin. Napabuntong hininga pa ito at muling itinuon ang atensyon sa pag-drive. Huwag ka mag-alala. Ikaw lamang ang lalaking gwapo sa paningin ko. At si Baby Vince. Sabi ko, na ikinangiti nilang dalawa. Well, that's good to hear. Sabi niya. Mom, I'm not a baby anymore. I'm a big boy. Gusto ko na maging kuya. Simangot ito. Natigilan naman kaming dalawa ni Calvin. Baby, she smiled with that thought. Don't worry, son. We're working on it. Sabi ni Calvin. Yay! I want to have a baby sister. Request naman ni Vince. Bubuo tayo ng baby sister ni Vince. Di ba, wifey? Mas lalo siyang namula. Hinawakan nito ang kanyang kamay at marahang pinisil-pisil. We're here, sabi ni Vince. Agad kami bumaba ng sasakyan at saka dumiretso sa ticket booth para sa live show ng Sea Lions and Bird Show. Na makabili na kami ng ticket, ay imupo na kami sa pinakaharap para mas kita ni Vince ang view. Nag-start na ang show. Lahat kami ay aliw na aliw sa pinapanood. Lalong-lalo na si Vince na panay ang palakpak. Sobrang saya niya ngayon. Makitang masaya rin ang anak niya na wala siyang mahihiling pa kompleto ng buhay niya. Let's take a picture with the sea lion. Sabi ng trainer ng mga sea lions. Tumayo naman kaming tatlo para lumapit
at magpa-picture sa may silayon. Say cheese, sabi ng photographer. Say cheese. Lahat kami ay nakangiti, habang si Vince naman ay naka-peace sign. Binigay naman ang nagpicture sa amin ng printed pic. Napakasaya ko na. Good God. Tapos na ang show, kaya lumabas na sila para kumain. Buhay na buhay si Vince. Si Calvin naman ay nakaakbay sa akin. Bakit? Para daw alam ng lahat ng lalaki na may nagmamay-ari na sa kanya. Ngingiti-ngiti siya ngayon. Napatingin naman sa kanya si Calvin at nginitian din siya nito at hinalikan sa noo. This is the best. Date tayo, tanong ni Calvin sa kanya. Ngayon na? Paano si Vince? Sino magbabantay sa kanya? Tanong ko. Meron na ngayon, ani Calvin. Bigla naman pumasok si Lester at may kasunod na babae sa kanyang likuran. Lester, you're really here, sabi ko at niyakap siya. Yumakap naman ito pabalik at ngumiti. Pero bigla may dalawang pumupulipoy na braso sa kanyang baywang at inalayo siya kay Lester. Okay now, I'm jealous. Tiimbagang nasabi naman ni Calvin. No baby, don't be. You're the only one, sabi ko sa kanya. Yeah. And I want you to meet guys, my girlfriend, Angela. Pagpapakilala nito. Ngumiti naman si Angela sa kanya. Wow, she's so beautiful, Lester. Talagang bagay na bagay sila. Wait, I remember you. The girl in the bar? Am I right? Tanong ko sa kanya. Yes, nagkataon na meron kaming night out ng mga office mates ko at nagkayayaan. Kwento ni Angela. But, how did you know? Andoon din ba kayo ng gabing iyon? Tanong ni Angela. Oo, pero sumilip lang kami. Hinahanap kasi namin ang pasaway mong boyfriend. Napatawa naman kaming dalawa. Hey girls, pansinin naman ninyo kami. Daing ng dalawa at nag-chorus pa. Natawa na lamang kaming dalawa ni Angela. So let's go, ani Calvin. Magbibihis lang ako, paalam ko, pero wag na daw. Dahil gusto niya, sa kanya lamang paningin, dapat ako maganda. Tumango ako at ngumiti sa kanya. Please, take care of Vince. I wave my hand to them and kiss Vince. Take care, baby. Mommy loves you so much, sabi ko sa kanya. And daddy too, pagsingit ni Calvin. Yes, mom and dad. Take care and I love you. At nagpaalam na kami. Nang makarating kami sa aming destinasyon, sa makapigil hiningang tanawin at magagandang lugar ang andito, kung saan-saan kami naglibot ni Calvin at in-enjoy ang aming mga sarili hanggang sa gumabi at pumunta kami sa may garden na puro Christmas lights at may heart-shaped balloon. Napangiti ako sa effort ni Calvin. Why are you so sweet? Ngayon alam ko, lubog na ako sa pagmamahal ko sa kanya. He make me fall every seconds of my life. Ang lalaking minahal ko noon at minamahal ko hanggang ngayon. Do you like it? Tanong niya. I love it. Thank you for this. Thank you for everything. Nangilid ang luha ko, pero pinigilan ko itong bumagsak. It's my pleasure, my queen. Hinalikan nito ang kanyang noo at iginiya siya patungo sa lamesa. Kumain silang dalawa at lahat ng kaswitan ay ginawa nila ni Calvin. Nagumpisa na magtumugtog ang sweet ng kanta. Napatingin siya kay Calvin at tumayo ito. Can I have this dance? Tanong nito at inilahad ang kamay. My pleasure. Idinikit ito ang katawan sa isa't isa at sinabayan ang ritmo ng tugtog. Ibinaon nito ang mukha sa leeg ko at nagumpisang halikan iyon. Ano ba? Mamaya na yan, sabi niya. Okay. I'll hold on to that. Ano nito at nag-angat ang tingin. You didn't know how special you are to me. You're my air.
I can't breathe without you. You are my son. I can't see anything without you. Alam ko madami akong pagkakamaling nagawa sa'yo, pero pinatawad mo pa din ako. You are one of the most precious women in my heart. And I don't think I can live without you and Vince. I may not be perfect pero I will love you and our family forever. Alam ko, hindi ko nasabi sa iyo ang mga katagang ito noon. Selena, I love you so damn much. My heart only belongs to you. Sabi nito. Hindi niya napigilang umiyak. Her tears of joy because of this man in front of him makes her fall in love every day and makes her happy as always. I love you too, Calvin, and my heart belongs to you too. Thank you for everything. No, Selena. Thank you for everything. Thank you for giving me Vince, for giving me a chance, and for loving me again. My heart is beating crazily for you, sabi nito. My heart is also beating very fast, and I think my heart is beating so fast. I think it's out of my rib cage. Sabi ko muli, at nagkangitian kaming dalawa. So, will you marry me again? Nagulat siya, naglumuhod ito, at ilabas ang velvet box. Yes, tili ko, sa sobrang saya. Inilabas ito ang singsing, at saka isinuot sa kanya, at saka nito sinapo ang kanyang mukha, upang malayang mahalikan ang kanyang mga labi. I'm so happy. Aray, manganganak na ako. Peste ka talaga, Calvin. Tili ng kanyang asawa. Inhale, baby. Please, kaya mo yan. Lalabas na ang ating little princess. Pilit kong pag-encourage kay Selena para mag-relax siya. Vince, pakiabot yung goodie bag ni Mami sa kwarto, please. Pakiusap ko sa panganay namin. Yes, Dad. Agad naman itong sinunod ang utos niya. Gago ka talaga kahit kailan. Sabi mo, kahit hanggang 3 lang ang anak natin. Ngayon, 4 na. Singhal ito sa kanya. Inalalayan ko siyang tumayo at dahan-dahang isinakay sa kotse. Riv, bantayan mo muna si Aiken at pakitawagan ang lola ninyo. Sumama na lang kayo sa kanila, okay? Pakiusap ko sa pangalawa naming anak. Aray! Sigaw muli ni Selena habang namimilipit. Agad akong sumakay ng kotse at nag-drive as fast as I can. Inhale, baby. Payo ko na agad din naman niyang tinugon. Hinimasimas ko ang kanyang tiyan na kanina pa naninigas. Bilisan mo, sigaw niya. Nang makarating na kami sa ospital, ay agad itong tumawag ng nurse at inihiga siya sa stretcher. Akmang may lalaking doktor na tutulong kay Selena, pero I won't let him touch my wife. Don't touch her. I need a female doctor. Female only, I said with a dark baritone voice. Sir, just let me help you. Sagot nito. Ang kulit naman nito. I want to punch his face for trying to touch my wife. No, I don't need your help. Just call a female doctor. Sigaw na niya. Tumakbo naman ang doktor na lalaki para tumawag ng babaeng doktor na magpapaanak sa kanyang asawa. Dinala na ito sa ER para mailabas ang kanilang bunso. 3 beses na itong nangyari sa kanya, pero ganoon at ganoon pa rin ang kanyang reaksyon at kabog ng kanyang dibdib. Pwede ba akong pumasok? Tanong niya sa isa sa mga nurse na lumabas. No sir, don't worry. Ginagawa po namin ang lahat, sabi nito at muling pumasok sa loob. Napasabunod na lamang siya sa kanyang buhok. Sa wakas, ay dumating na rin sila Mommy and Daddy with his 3 smart and handsome sons. Kumusta na siya? Tanong ni Mommy. Nag-labor pa, Mommy. Sagot ko at tumingin sa kanila na nag-aalaala. Napatawa naman ang Mommy at mahina siyang tinapik sa balikat. Don't worry, iho. She will be fine. Kaya yan ni Selena. Oh, look at these kids.
Sabay turo ni Mami sa tatlo niyang lalaking anak. Si Vince ay 11 years old na, at si Riv ay 6, at si Aiken ay 3 years old. Lahat sila is smart and tough just like me and Selena. Pagkatapos naming marinig ang ilang pag-iri ni Selena, ay nakarinig kami na matindi sa iyak ng sanggol. Nakahinga ako na maluwag at napangiti. Thanks God, she's okay. They're okay. Lumabas ang doktor at assistant nurse at kinausap sila para sa ipapangalan sa kanilang baby girl. Ano ang name? Ang nurse na ang nag-asikaso habang ang doktor ay kinuha ang baby para i-transfer sa infant section para sa newborn screening. I'll name her Rina Abby Maxwell. Nakangiti kong sagot. Tamango naman ito at isinulat ang pangalang ibinigay niya at pinapasok ko sila sa loob. Mahimbing at payapang natutulog ang kanyang asawa. Nilapitan naman niya ito at hinalikan sa noo. Nagising naman ito sa kanyang ginawa at nginitian siya nito. Kaya, nadala din siyang ngumiti. Mommy, where's our baby? Tanong ni Aiken. She's here. Singit ang daddy si Lina at pumasok upang hagkan ang kanilang prinsesa. She's so precious and fragile. Our princess, nakangiting sabi ni Selena at na-extend ang braso para mabuhat ang sanggol. She? Tanong ng tatlo. Yes, she's our princess, our baby. So watch and take care of your sister, boys. Sabi sa kanila ni Selena. While me, I'm speechless. She's so beautiful. Napangiti ako nang ipasa sa akin ni Selena ang bunso namin. What's her name? Tanong ng kanyang asawa. I already named her. What? Ikaw na naman. Paano naman yung naisip ko? Inis itong baling sa kanya. I'm sure you love her name, sabi ko at hinalikan siya. Then, what is it? Sabi ni Selena. Rina Abby. Fine, it sounds good. Napalabi naman ito at muling tinignan si Abby. Daddy, I promise, we will take care of our baby. At hindi namin hahayaan na may lumapit sa kanya na boys at masaktan siya. We will protect her. We will protect her hard as we can, sabi ni Vince. Me too. Ani Riv. Me three. Pagaya ni Aiken. Napangiti naman ako. Meron akong katulong sa pagbabantay sa dalawang mahalagang babae sa aming tahanan. Pare-pareho lang pala kami na naiisip. Well, hindi hahayaan na mangyari iyon. My Queen Selena, and my Princess Abby, and my 3 prince. Dumating din si Lester at si Angela para bumisita. Siya nga pala, 3 bang buntis na si Angela, kaya balak na ng dalawang ito na magpakasal kaagad. Selena's POV. Sobrang saya ng aking pamilya, kasama ang aming munting prinsesa. Wala na akong mahihiling pa. Sobra-sobra pa ito sa aking pinapangarap. Thanks to God and to His kindness. Kung hindi ako muling nagpatawad, ay hindi magiging ganito ang buhay ko ngayon. Salamat, dahil masaya ako ngayon, kasama ang aking mga prinsipe at nag-iisang prinsesa at ang aking pinakamamahal na hari. Learn to forgive and forget. It will lead you to happiness. Minsan ko nang naranasan ang paghihirap at maraming hadlang. At sa dinami-daming pagsubok na nangyari sa aming buhay, aming kakambal pala itong saya. This is the story of the battered wife before, but now, I'm a happy woman and a happy mother with my husband. Dito na po nagtatapos ang kwento ni Calvin at Selena. Samahan niyo pumili ako sa panibagong kwento na ibabahagi ko sa inyo. Marami pong salamat. God bless everyone.